Ayan yung sinasabi ko sa inyong baka, ayan. So nasa Saskatchewan tayo niyan, ayan. Rancho po yan, yan maraming mga baka. Ito, isa na namang stopover dito sa Saskatchewan. Dito para ano yung mga gustong mag-washroom, gustong umihi, gustong ipahinga yung sasakyan. Ito. So, sa Saskatchewan itong lugar na to. So, nandito kami stopover para sa mabilisang pahinga ng mga nagdo-long drive o namamasyal na kagaya namin. Yan yung mga container na yan. Yan yung mga nakikita nyo yan. Tawag dyan ay silo. Yan ay lalagyan ng mga na-harvest na trigo. Yung trigo yung ginagawang arena. Tapos yung kulay dilaw na yan, yan lang tinatawag na canola. Canola plants yan. Tapos, yung bunga niyan, yung nakikita nyo mga bulaklak yan, namumulaklak siya. Tapos yung magiging bunga niyan, kahawig siya ng bunga ng munggo. So yung mga nakakakita ng bunga ng munggo, ganyan po ang hawig ng bunga niya. Yon ang ginagawang canola oil. At ang canola oil ay isa sa pinaka number 1 na ine-export po ng Canada. Pinagkakakitaan niya to dahil sagana po sa canola plants ang Canada. At ito ang ine-export po niya yung oil. Yun ay ginagamit sa pagluluto at ito po ay napaka-healthy. Mas healthy po siyang cooking oil o pangluto kaysa sa mga coconut oil. Yan, nakikita nyo yung dilaw na yan, yan ay ang tinatawag natin.
Manitoba, usually ano yan, kainan ng mga baka, pastulan ng mga baka at saka mga kabayo. Pag ganyan ng land formation ng Canada, usually ano to, pastulan ng mga baka at kabayo. Kasi maraming damo dyan pinapakain. Tapos pag nakakita kayo ng parang mga pulo na parang siyang maliit na tubig, yun ang inuman ng mga baka. Talagang inuhukay nila yon para pag-ipunan ng tubig ulan para may mainom na tubig yung mga baka dito. Kasi walang gaano mga lake at saka river dito. Ayun na po yung welcome to Saskatchewan. So officially, nasa probinsya na po tayo ng Saskatchewan. So natapos na natin yung Alberta at tayo pumasok na ng probinsya ng Saskatchewan. At dadaanan din po natin ang probinsya ng Manitoba. So ang Saskatchewan na to, mga ilang oras ang biyahe nito? So pang ano po to, kung di ako nagkakamali, ang diretsyong biyahe nito, yung pinakamaiksing ano lang ho, yung pinakamaiksing cross. Ang biyahe po nito, ang buong biyahe niya bago kami makarating ng mula Alberta hanggang Manitoba, ang biyahe po ng Saskatchewan, yung pinakamaiksi po ay parang shortcut na biyahe niya, hindi pa ho yung mahaba. Nasa 4 hanggang 6 na oras. 5 pala. 5 hanggang 7 oras po ang biyahe para lang tawirin namin ang buong probinsya ng Saskatchewan. At yun ay ang mas maiksing portion po niya, hindi pa ho yung mahabang portion. Ganyan kalalaki yung mga probinsya dito sa Canada. At yung oras na yun ay ano po yun, walang traffic, straight po yun at malalaki yung highway at mabilis pa po yung pagdadrive na yun. So nandito na tayo sa lupain ng Saskatchewan. Yan. Ito ay isa pang probinsya ng Canada. Ang Saskatchewan ay famous po siya sa mga malalaking farm din at sakahan. Sila ay nagtatanim ng mga trigo, canola oil, at mais at patatas. So famous din po siya sa agricultural land. Ang Alberta naman ay famous siya, kilala siya sa sagana po siya sa oil. Ito yung probinsya ng Saskatchewan, di ba? Dito marami hong mga farm, mga small farm at isolated community po, yung mga papulupulong mga bahayan. Pero marami dito mga farm po, yung mga may-ari ng farm na nag-aalaga ng mga baka, kabayo, at saka farm ng mga nagtatanim po ng mga trigo, patatas, canola plants, at saka yung ayun, mais. Nagtatanim din sila ng mais dito, pero mas marami silang tanim dito na mga trigo po. Ayun, ewan ko kung nakikita nyo, ayun, yun, yung pulong yun, puro baka, maraming baka. Yan. So itong area na to para siyang rancho. Malaking ranch po siya or malaking farm kung saan nag-aalaga silang maraming mga baka rin pag ganito yung land formation. Usually yan ay ginagamit sa pagre-raise ng mga baka at saka mga kabayo.